Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga kailangan yung malaman if you are planning to buy the DJI Mini 4 Pro. Kumuha ako ng 4 na category guys, which is the camera, the safety features, the controller or the DJI RC2 controller, and then the battery. So, kinategorize ko sa 4 yon at i-discuss natin lahat kung ano yung mga updates from Mini 3 Pro to the DJI Mini 4 Pro. Una is the camera. So, pag-usapan natin kung ano yung mga updates niya sa camera. Yung the same sa kanya is they both using aperture 1.7 and the 24mm. Ayun, parehas sila. Wala siyang pinagbago sa Mini 3 and the DJI Mini 4. So, parehas na parehas yung aperture na ginagamit sa kanila. So, ito yung difference nila. So, the first one, I do have the list here para hindi ko makalimutan. So, the camera sensor. They are using the same camera sensor. So, hindi pa rin 1-inch sensor yung ginamit dito. So, parehas pa rin yung sensor ng Mini 3 and the Mini 4. And the difference are, first is pagkukuha ka ng picture. So, sa DJI Mini 3 and the Mini 3 Pro, so, pagkukuha ka sa Mini 3 Pro, if you are using the 16:9 na aspect ratio, you can only shoot up to 12 megapixel na resolution or yung pictures. While here sa Mini 4 Pro, you can both use the 48 megapixel when using 16:9 or the 4:3. So sa Mini 3 Pro kasi pag nagsushoot ako ng picture, pag gusto ko ng higher resolution like the 48 megapixel, so I need to change the aspect ratio to 4:3. Saka lang siya available. The rest na 16:9, all of them are 12 megapixel. So, ayun. The same pa rin, meron pa rin silang parehas DNG file or the RAW files. So, next difference nila is if you are shooting videos. So, sa videos naman, it can shoot up to 100 frames per second. So, yun yung updates from the DJI Mini 4 Pro. Sa DJI Mini 3 Pro, it can only shoots or record up to 60 frames per second. So, dito 100 frames per second. Take note guys na available lang yung 100 frames per second if you are using the color profile na HLG or the DLAG-M. And yung codec na H265. So, dun lang yung support niya. So, if you are using the normal mode, so hindi ka makakapag-shoot ng up to 100 frames per second. So, same pa rin, which is the 60 frames per second. Next one is when you are shooting at night. Malaki yung updates dito kasi it can go up to ISO range na 12,800, while sa Mini 3 Pro, it can only go up to 6,400 na ISO range. So, malaki yung difference na yon kasi like for example, if we are using if we are taking videos or we are shooting pictures at night, so mas maraming lights yung kayang i-compensate ni DJI Mini 4 Pro kumpara sa Mini 3 Pro. So malaki yung difference nila pag mag-shoot kayo ng gabi. So we will be doing in-depth review side by side ng pictures and videos ng Mini 3 Pro and the Mini 4 Pro, but it's in the next video. So I will be including the link somewhere in the screen kung tapos ko na yung video. So, para mapanood nyo. Okay, next one is, yun nga, yung color profile niya. So, they added the HLG. So, now, we have the normal mode, HLG, and the DLAG-M. Yun yung color profile na in-add sa DJI Mini 4 Pro. While the DJI Mini 3, it can only record ng DC-like na color profile and the normal mode. So, yun lang yung available sa kanya na color profile. Next is isa sa pinaka maganda at pinakamalaking upgrade nila is yung color mode na 10-bit. So, sa DJI Mini 3, it can only shoots up to 8-bit na color mode. While here in the DJI Mini 4 Pro, it can shoot up to 10-bit. So, maganda siya kasi mas maraming detalye yung makukuha natin or pwede nating i-enhance while doing the post process. Ayun, yun yung mga upgrades sa camera. So, wala namang masyadong pinagbago sa
design nila parehas pa rin naman. So the same thing, nakakapag-shoot sila ng portrait and landscape, so parehas na parehas. Gimbal nila parehas pa rin, so walang pinagbago. Actually, pag titignan mo to kumpara sa Mini 3 Pro, parehas na parehas yung mukha ng camera nila. So ayun, pwede pa rin palitan ng filters, tatanggalin mo lang to, pwede siyang palitan. So ayun, yun yung difference and update sa camera ng DJI Mini 4 Pro. So ngayon naman, pag-usapan natin is yung safety features. So ano nga bang dinagdag na safety features sa DJI Mini 4 Pro compared to the DJI Mini 3 Pro? The first one is, of course, yung obstacle avoidance. So eto, meron na tayong 360 na avoidance. So yung obstacle avoidance niya is fisheye na compared to the DJI Mini 3 Pro, which is the back sensor and the front sensor. So flat siya. So I'm not sure, I think 120 ba yung kaya niya. So malapad din naman yung kaya ng DJI Mini 3, but it's not 360. So ngayon 360 na siya. So ito yung isa sa pinakamalaking upgrade sa Mini na series, kasi gamit na gamit natin to, especially to those vloggers or content creator na nagsushoot alone, na for example mag-isa kayo, so gusto nyo ipa-follow yung drone nyo. So yun yung worry ng mga content creator like me na sa mga sideways na shot, so delikado yung DJI Mini 3 DJI Mini 3 Pro. So ayun, so maganda kasi 360 na yung obstacle avoidance niya. The next one is sa home point. For example, in this recording, so makikita natin yung home point sa screen. So alam natin kung saan tayo nag-take off. Kagandahan na ito guys, if we are shooting at night also, so makikita natin kung saan tayo nag-take off. Kasi problema ko rin yun actually pag gabi, halimbawa nagpalipad ako. Well, guys, just to take this into caution, so we are not allowed to fly at night. So kung may permit or kung license ka, saka ka lang pwede magpalipad ng gabi. But of course, some of us do. So minsan pinapalipad natin yung drone natin ng gabi. So just be cautious lang guys, or as much as possible wag tayo magpapalipad. But of course, like for example sa akin, minsan kailangan kong reviewin to na drone natin sa gabi. So minsan yun yung problem ng drone. So coming from Mini 2, Mini 3 and Mini 4 now, sa gabi usually I use the return to home functionality para automatically uuwi yung drone sa akin, kasi minsan hindi natin alam kung nasaan yung drone natin, though may ilaw, pero minsan kailangan natin yung return to home functionality para hindi natin makita yung surrounding natin. So ayun, so yun yung kagandahan ng Mini 4 Pro, kasi nakikita natin yung home point sa screen natin or sa display ng remote controller. Next one is same thing sa return to home functionality. Dinagdagan nila nung indicator. So parang meron siyang runway or green indicator sa screen na makikita natin kung na ginagamit natin yung return to home functionality ng drone natin. And then sa safety features, they also added these lights. So this is automatically turned on while nagti-take off ka ng gabi or magla-landing ka ng gabi or madilim yung surrounding. So maganda yung functionality nito kasi nakikita natin yung grounds natin kung clear or malinaw yung grounds. So kita natin kung madumi, mabuhangin. So at least meron siyang ilaw. Saka mas visible yung drone natin pag gabi. So makikita natin yon. So aside sa lights niya dito sa likod, so meron siyang downwards na lights. That's mostly the safety features na dinagdag sa DJI Mini 4 Pro. So next one na itatakal natin is the controller. So sa listahan ko is eto. So ano nga ba yung updates sa controller ng DJI Mini 4 Pro? So first thing is eto, coming from the Mini 3 Pro, yung una-una nating mapapansin is the two antennas. These are the external antennas. So walang external antennas yung RC control ng Mini 3 Pro. And of course, since bago na to, so this is the same as the controller from DJI Air 3. So they are both using the OcuSync 4.0, which is the RC1 sa DJI Mini 3 Pro, the OcuSync 3.0 yung version. Maganda kasi bago na yung OcuSync, updated version na siya, but we do have a problem also. You cannot use your DJI RC controller sa
Mini 4 Pro natin. If you have the old controller, hindi mo siya magagamit sa Mini 4 Pro. So, yun yung downside niya. But of course, maganda naman kasi nagdagdag sila ng antennas, and then nag-update sila to OcuSync 4.0. Next thing is, since nilagyan nila ng antennas, so mas malayo yung transmission nito. The advertisement, it says 20 kilometers transmission distance ang kaya ng remote control from drone to remote control. Yun yung kaya niya. And then while the Mini 3 Pro can only go up to 12 kilometers. So those are the advertisement. Of course, depende sa region and location yon. And then of course, hindi naman natin pwedeng paliparin yon, guys. Take note na hindi natin pwedeng paliparin ng 20 kilometers yung drone natin. So, as much as possible, again, mas magandang paliparin natin yung drone natin na visible or line of sight. Another thing na update sa RC controller is the transmission ng display or yung video resolution. So, it can now display up to 60 frame per seconds na 1080p or Full HD na video, while Mini 3 Pro can only go up to 30 frames per seconds. Yun yung unang-una ko napansin nung pinalipad ko yung drone na to, kasi nung nagpanning ako ng video, so smooth yung display niya sa controller natin. That's mostly the updates. And by the way, tinanggal nila yung Type-C. So, dati dalawa to. And may cover to, tinanggal nila. So, isang Type-C na lang. This is for charge only. Bakit ko sinabi to? Minention tong updates na to or yung bakit tinanggal nila. So, didiscuss natin yan in the next video. So, tackle nyo to, guys. Panoorin nyo yung video na to kasi i-discuss natin kung ano yung problem, kung bakit nga ba mahalaga yung Type-C na yun. So, ayan, guys. And then sa design, same pa rin. Yung binago lang nila is di lagayan ng joystick. Mostly parehas din naman. Walang pinagbago. Okay na yung controller natin. The next one is the battery. So pag-usapan natin yung battery ng drone natin kumpara sa Mini 4 Pro. So ano nga ba yung updates? So first thing is the Kit Plus. So, lahat ng battery na available sa DJI Mini 4 Pro is the Kit Plus. So, wala siyang available na 249 grams. Unlike sa DJI Mini 3 Pro, na meron siyang 249 grams na indicator doon sa battery dito sa bottom na to. And then, the rest, yung Kit Plus na bibili natin is walang indicator. So, sa ngayon, pag bibili ka ng FMC combo sa DJI Mini 4 Pro, lahat ng battery na included is the Kit Plus. So, I think the problem on that is depende sa country or region na kung saan kayo nakatira. For example, here in the Philippines, they are allowing or pwede tayong bumili ng Kit Plus na battery, lahat ng battery. So, pwede natin gamitin yon. But I think other countries, lahat ng batteries na available nila is hindi pwedeng yung Kit Plus. So, yung standard battery lang. Sa advertisement naman, sa flight hours, they say na 47 minutes flight time. So, 2 minutes difference sa Mini 3 Pro, which is the 45 flight time. So, yun yung capacity ng battery sa Mini 3 Pro. I'm not sure kung, malaking impact yun kung totoo. But again, it's maraming variant or maraming elements na pwede nating tignan. Depende sa palipad nyo. Kung malakas yung hangin, nagsushoot kayo ng video lagi, nagsushoot kayo ng 4K video. So, I think hindi feasible yung 47 minutes na flight time. So ayun, depende sa user pa rin. Again, yung charging hub parehas din naman, walang difference. And kung mapapansin nyo, yung bottom neto is still the same. DJI Mini 3 Pro 2-way charging hub. So parehas yung charging hub niya compare dun sa charging hub ng Mini 3 Pro. So, walang pinagkaiba. Ang difference lang nito, guys, is meron siyang indicator sa baba. So, meron siyang compatibility with Mini 3 Pro, Mini 3, and Mini 4 Pro. But it's not saying na for Mini 4 yung charging hub na to. So, meaning, dun sa mga tanong nyo, kung pwede bang gamitin yung battery ng Mini 3 Pro sa Mini 4 Pro. The answer is yes. So, ito, yung Kit Plus ng Mini 3 ko. So, ginagamit ko siya. And same thing with the standard battery. So, pwede nyong gamitin yung battery. The only thing that you can't use is the RC controller. So, hindi nyo siya pwedeng gamitin. So, yun lang. Yun lang, guys. And sa drone, wala namang pinagbago ha. Almost the same. So, ayan. So, na-discuss na natin yung battery, guys ha. So, yung drone naman,
wala akong masyadong kasi hindi ko siya nilagay sa category kasi almost same sila. Same ng, I'm not sure sa size, pero almost same lang naman sila. Yung pinagbago lang dito is the stand here. I'm not sure kung nandito yung antenna kasi sa Mini 3 Pro nandito yung antenna. So ito yung stand na to. So dinagdag nila to, which is I think this is the design of the Mini 3. So sa Mini 4 Pro kasi pag nilapag mo sa ground, gumaganon siya. Yun lang naman, walang pinagbago. So I think that's all. So ayun guys, hopefully natulungan ko kayo kung plano nyo man bumili ng DJI Mini 4 Pro. So that's all you need to check kung ano yung mga kailangan nyong malaman. So those are the things that I mentioned. So yun yung mga updates niya coming from the Mini 3 Pro. So ayun guys, hopefully natulungan ko kayo guys. Again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!